we do that, tayo muna ay magbasa sa James chapter 1 verse 2 and 3, and it says here, "Consider it pure joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance." So dito natin yung paalala sa atin ng Panginoon na kung saan ay huwag tayong magulat sa mga iba't ibang mga pagsubok, sa ibang mga trials. Ganyan talaga yung ating panahon sa ngayon. Ang daming challenges. Ang mahalaga lang is manatili tayong tapat sa Panginoon. Manatili tayong nagtitiwala sa Kanya that God is able to do exceedingly abundantly beyond all that we ask or imagine according to the power within us. So ibig sabihin po nun, talagang napakahalaga yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Now, para saan ba yung ating pagkakaroon ng faith, pagkakaroon ng endurance? Ano bang pinakapunto, ano bang pinakadireksyon? Tingnan natin sa sumunod na talata, mapapansin natin dito, ang sabi dito ay sa James 1 chapter 1 verse 12. "Blessed is the man who perseveres under trial. For once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him." Ito yung dahilan ng pagpapagal. Ito yung dahilan ng pagtitiis sa gitna ng mga trials, sa gitna ng mga challenges sa buhay. Ito ay para maramdaman at matanggap natin yung putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa atin, sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataon kami po ay malayang makapagsamba sa inyo, makapagpasalamat. Maraming salamat din po muli sa iyong salita na nagpapaalala po sa akin. Nasa gitna po ng mga hamon ng buhay, Panginoon, kami po ay manatiling tapat sa inyo. Salamat po muli maging sa pagkakataong ito na narito po muli kami sa aming pong pagpapatuloy ng pag-aaral para sa mga kukuha po ng kanilang pagsusulit sa darating po na DOH Massage Licensure Examinations. Once more, Father, we ask that may you open our hearts, our minds, and Father, that may each and everyone gain knowledge, O Lord, na maging bahagi po ng paghanda para sa pagsusulit na ito. Maraming salamat. We pray likewise, Father, to every family represented in this gathering class, O God. We pray, Lord, that may you be the one to provide for everyone who needs healing, who needs comfort, who needs love coming from you. At Panginoon, higit sa lahat, ang iyong pong paggabay sa bawat desisyong gagawin sa bawat buhay. Maraming salamat at ang lahat ng papuri, pagsampat, pasasalamat ay binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tuloy po tayo. Right now, we are nasa topic na po tayo ng circulatory system. Ito po yung tulad nung nabanggit ko kahapon na ito isa sa mga exciting sa akin na personal exciting na topic na pag-aaralan natin sapagkat ito ay may kinalaman sa ating buhay, kung paano tayo nabubuhay, and then of course ang isa din po diyan ay ito din po yung nung time na very keen ang DOH na maghanap or mag-identify ng mga top notchers sa exam, ito yung tinatawag minsan na bonus points. Ayan. Kung inyo pong ma-explain, lalo na yung paano dumadalo yung dugo sa puso ng tao at saan po siya lumalabas, things like those. Paano siya papasok doon sa 4 na chamber, the 4 chambers of the heart. Ganon. Pero habang kahit wala yun, maganda rin na alam nyo po yun kasi pagka dumadating sa panahon na meron kayong client na medyo medyo mabusisi, at ma-explain nyo na maigi, ma-explain nyo yung dahilan ng pagmamasahe, and then paano tayo nakakatulong kasi di po ba lagi nang sinasabi yung Swedish massage ay tulong po yan para magkaroon ng maayos na pagdaloy ng dugo sa katawan ng tao. Tama po ba? Yes po. Di ba? Ganun po yung natin ganun po yung lagi nating selling point.
No? Pag tinanong, ano ba nagagawa ng Swedish massage? Sir, ang Swedish massage ay talagang nakapag-i-enhance po yan sa pagdaloy ng dugo sa katawan ng tao. Now, dito ngayon malalaman natin kung ano ba yung technical reason kung bakit po siya gumaganda yung daloy ng dugo. Okay? So, ang circulatory system, as we can see in our slide, is composed of the heart and a closed system of vessels. No? Ito ay sistema po na sarado na may kinalaman po yung arteries, veins, and capillaries. Kaya sinabing close kasi po talagang paulit-ulit lang po siya na dumadaloy siya, and then from the heart, it goes to the through the blood vessels, iikot po yan. Pagdating po doon sa pinaka destination, which is the cell, babalik na naman sa puso, yung gano'n. So ikot lang po yan. Ngayon, ano pong pinaka-function po ng ating circulatory system? So we have here two major functions. Although marami po siya, marami mga iba't ibang function, pero let's just take a look at two major functions. Una sa lahat, yung pagdadala ng ating pong circulatory system ng oxygen doon sa oxygen, nutrients, at ibang mga chemicals, body chemicals doon sa cellula. Ayun po. So yun po yung pagdadala po ng oxygen, at yung sumunod naman po na major function ng ating pong circulatory system ay upang sa gayon ay kanyang eliminate, no? Itapon niya, alisin niya yung mga toxic materials. Halimbawa, yung carbon dioxide and any toxic material or waste products. So dalawa po yun, tagapagdala ng oxygen, and then tagapagdala din po siya ng mga toxic materials. Where does it go? Yung mga toxic materials, iikot po yan, and then pupunta sa heart, and then it goes to these lungs hanggang sa ma-i-exhale po natin. Yan po yung carbon dioxide. Okay. Ano ang bahagi po ng circulatory system? Anong mga organs, tsaka ano po yung kanyang structure? Let's take a look at that. Dito makikita natin una sa lahat yung puso. Okay, now, the size of the heart is, what do you think pala? Baliktad. What do you think the size of the heart of an individual? Please. Yan. Okay. So, dito po, sabi po natin ang hugis o ang laki po, ang size ng puso ay ito po ay ayon po sa hugis o sa kalakihan ng kamao ng ating kamay. Tama ba yung kamao ng ating kamay? Ng ating kamao. Okay? Yun po yung size po nun. Okay. And I think I will have to ask the next question. Saan ba matatagpuan ang puso ng tao? Sige nga, tingnan natin. Saan matatagpuan? Pwede bang Saan mataas? pakikita pa yung inyong audio, and then ituro nyo kung saan. Pwede bang ituro nyo kung saan po matagpuan yung puso ng tao? Sige, game. Mostly sir, left side siya, sir. Sandali ha. May nag-iibang boses eh. Yan. Sige nga, turo nyo saan ba matagpuan yung puso? Sa gitna ng dibdib. Sabi ni Jackie sa gitna. Yung iba, saan po? Pwede bang paituro nyo po? Sa left side. Left side. So Barbie ba yun? Barbie, you're saying it's on the left side of the heart. So, ito dito. Ito yung nandito yung heart. Tama ba? Okay. Sige pa po. Sino pa po? Eric, nasaan yung puso ng tao located? Sir, syempre, sa ilalim po ng sternum, pero most slightly, naka-slant siya toward the left, sir. Parang large portion of our heart, naka-slant towards the left. Okay. Sige po. So, tumbok ni Eric yung kanyang sagot. Okay? Ang puso ng tao, sandali, para malinaw po. Okay. Yan, tingnan niyo po ako. Hindi po lang pwede mapalaki ito, Ang puso ng tao, kasing laki po ng ating kamao.
And then, ang kanyang location, itong tandaan nyo ha, nasa gitna po siya ng ating dibdib. Tulad ng sinabi ni Eric, no, nasa likuran po ng ating sternum. Ngunit, subalit, datapwat, ito ay nakatabingi sa kaliwa. No? So, it's inclined towards the left. Yan po ha. Ito po yung pinaka-location. Hindi po nasa left, hindi po nasa right, hindi nasa gitna, subalit nakatagilid po sa left side. So, yun po yung pinaka-location. Okay na po ba? Yes po. Yes. Yes po. Tandaan nyo lang po. Minsan kasi tatanungin niya sa inyo sa oral practical exam, nako, dapat maituro nyo ng maayos ha. Kasi ang kasunod na tanong niya, sino yung teacher mo? Oo. Pag nagkamali kayo ng sagot, wag niyo sabihin, wag niyo ako ituro. Sabihin niyo, nakalimutan ko po. Nasaan na yung ano natin? The size of our fist, and then it's situated behind the sternum and inclined towards the left. Lagi pong ganun yung lagi nating tandaan. Okay. So ang pinaka-function ng ating heart, ng puso, ay siya yung magdadala o siya yung magpapadala ng dugo, no, sa buong katawan. No? Ito yung tinatawag na systemic circulation kasi buong katawan. Dala-dala niya po yung oxygen, and then yung kanyang pinaka-destinasyon ay saan po? Saan po siya hahantong? Saan po tutungo po yung ating dugo na yan? Ito Nakadulo, sir. Okay. Capillaries. Ito ay tutungo doon sa cell. Yan. Yun yung kanyang pinaka-client, no? The cell. It passes through the blood vessels. Yung blood vessels na ito, yung artery, yung ganon. And then hanggang sa capillary, yung pinaka-malilinggit na mga intermeshed na blood vessels. And then yun, didiretso yun, nakakonect na yun sa ating mga selula. And then from there, lalabas na naman po siya sa selula at dala-dala naman po niyan yung carbon dioxide, no? And then babalik na uli sa puso. Ayan. So ang structure ng puso ay yung ito makikita natin sa ating slide ay yung pinakaibabaw, ito yung aorta. Ito yung dito kung saan dumadaan yung mga dugo na ready na siya for distribution, no? Ready na siya sa systemic circulation. And then yung sa baba naman, itong banda rito, kung nakikita nyo ito yung aorta sa baba. Ang tawag dito ay abdominal aorta at saka yung thoracic aorta na dito naman siya iikot dito sa bandang abdomen po natin and then sa ating lungs, no, sa bandang ating baga. So that's the thoracic aorta. Now, ang sumunod na mapapansin natin na malalaking mga blood vessel ay yung inferior, ito yung inferior vena cava at saka yung superior vena cava. Tandaan nyo lagi, pagka ang kulay ay pula, ito ay ang dugo na ito, ang dumadaan na dugo dito ay oxygenated. Ibig sabihin may oxygen. Subalit kapag ang dugo na ngayon ay nakarating sa selula at palabas na siya sa cell patungo uli sa puso, nag-iiba yung kulay. Ang kulay niya ay nagiging blue. Yan, katulad nito. Ang uri ng dugo na bumabalik sa puso, ito ngayon ang tinatawag na deoxygenated blood. Yung isa, oxygenated, ibig sabihin may oxygen. Pagdating sa selula, nawala na po yung oxygen, naiwan na po dun sa selula. Ngayon, bibit-bitin ng ating pong dugo yung deoxygenated blood. Yan, yung deoxygenated blood na yan, ay sana yun yung babalik sa ating puso. There you are. Yan na po ha. Okay. Ayan. So, tingnan natin na mas malinaw. I think ito yung mas maganda, no, kaysa nung kanina. Okay. So, ito yung superior. Simulan natin sa aorta. Ito yung aorta. And then, yung malaki yan ha. Malaki yung ano yan, no? Malaking vessel.
Hindi, ganun din po yung sa ating thoracic aorta, abdominal aorta, dito po yan. Okay? And then, tingnan natin. Yung una mapapansin natin dito, yung 4 chambers of the heart. We have the right atrium. Nakikita nyo ba to? Mas malinaw. Tuwa natin ng ito. Ayan, nakikita nyo ito. This is the right atrium. Okay? Ito yung upper chamber. And then part of the heart. And then ang baba po ng right atrium is the right ventricle. Ito po yung compartment na yan. And then we have also the left atrium opposite to the right atrium, and then beneath the left atrium is the left ventricle. So this comprises the 4 chambers of the heart. Ulitin natin. Ang 4 na chamber o ang 4 na silid ng ating puso ay ang right atrium, and then beneath is the right ventricle. Sa kabilang silid naman ay left atrium and then the left ventricle. Ayan. Okay. Malinaw na po yon. Okay. Ang dugo na lumalabas ay dumadaan sa pamamagitan ng aorta, and then meron tayong superior aorta. Superior to kasi nasa ibabaw. Meron din tayong inferior na aorta dito sa may thoracic papunta to sa abdomen. Ngayon, yung dugo na pumapasok o bumabalik sa puso, tandaan lagi natin, sa pamamagitan naman ng dalawang vessel. Yung superior vena cava, ito yung nasa ibabaw, at yung inferior vena cava. Ayan. Okay, malinaw na po yan ha. Sige. Ayan. So, dito naman makita natin, yun, no, mas malinaw na yung direction po ng dugo sa ating puso. Ito na yung heart, and this is the aorta. And then yung sinabi natin kanina, ito yung superior part, no, na aorta nasa itaas. Ito naman yung sa inferior part na aorta, no. So dito po dumadaloy po yung dugo na yan, supplying all the cells, no, na kanyang madadaanan, no, along the way. Okay, and then ito naman yung nasa naka-gray yung kulay na yan. Yan naman yung mga dugo na pumabalik sa puso through the superior vena cava, at yung sa kabila naman the inferior vena cava. Ayan. So tandaan natin, lahat na nasa pula, ito ay may oxygen. Lahat na nasa gray o nasa blue na kulay, ito ay deoxygenated. Walang oxygen po yan. Bumabalik po yan sa ating puso. Mamaya malalaman natin, later on we discuss the about the pag-uusapan natin regarding dun sa flow ng hangin, and then how it becomes replenished with oxygen and pag-eliminate ng carbon dioxide. We will be discussing that in a short while. So ito po yung flow ngayon, natandaan po natin, no? Saan po siya pumapasok. Yung mga arrows na yan po yung inyong tandaan, no? Ito po yung pinaka-flow kung saan dumadaloy po ang dugo sa ating katawan, sa puso, sa ating puso. I'm sorry. Yan. Okay. Unahin natin yung pumapasok na dugo. Kaya yung pumapasok na dugo sa puso natin comes through or goes through the superior vena cava. Ito yon. At yung nasa baba naman, inferior vena cava. Saan siya didiretso? From the superior vena cava and inferior vena cava, ang unang pupuntahan ng dugo natin na deoxygenated ay ang right atrium. Okay? Ito po yung right atrium. Ito yung unang silid, no? Unang chamber. From the right atrium, ipupush ng puso through the muscles here in the heart. Ipupush niya yung dugo na yan patungo sa pababa. Saan sa didiretso? Sa right ventricle. Passing through this valve, tandaan nyo yan, ito yung tinatawag na tricuspid valve. Huwag niyong kalimutan. Ano po yung purpose ng tricuspid valve? Ang purpose ng tricuspid valve ay para maiwasan ang tinatawag na backflow. Para hindi po babalik yung dugo, no? Pag pinush po siya papunta sa right ventricle, hindi na po siya babalik sa right atrium. Okay. Next, mula dito sa right ventricle, muli ipupush ulit ng heart
ng puso natin, ng muscle sa puso natin, dadaan ito ngayon sa tinatawag na pulmonary valve. Bakit siya tinatawag na pulmonary valve? Kasi ito yung valvula na ito ay patungo doon sa lungs. Okay? Sa pulmon, no? Dito sa lungs. Dadaan po siya sa pulmonary valve passing through the pulmonary artery. Ayan. Lalabas po yan and then didiretso po sa baga ng tao. Okay. Ano po mangyayari po sa baga ng tao? Later on, you'll find out na dito po magaganap yung gas exchange. Meaning to say, yung dugo na dumaan pumunta sa baga, lalabas yung, well, of course, magkaroon po ng gas exchange. Ang ibig sabihin po nun, yung carbon dioxide na dala-dala po ng ating pong pulmonary artery patungo sa lungs ay magkakaroon po ng replenishment. Ano po yung ibig sabihin po ng replenishment? Yung gas exchange na yan, ibig sabihin po noon ay yung dugo na walang oxygen ay magkakaroon ng oxygen. Saan po napunta? Lumabas po yung carbon dioxide sa ating ilong and then yung oxygen pumasok sa ating through our nose, dito sa baga and then putungo sa ating dugo. Pagka ang dugo natin ay nagkaroon na po ng oxygen, babalik na po siya saan? Babalik siya sa puso. Through what? Babalik sa puso through what we call as the pulmonary veins. Yan, papasok po yan siya dito. Kita niyo to? So dito papasok ngayon yung dugo natin na meron na po siyang oxygen. Ibig sabihin, oxygenated na yung ating dugo. Didiretso ngayon siya sa left atrium. Ito ngayon yung left atrium. Hindi po siya mamamalagi po dyan. Siya pababa dito sa left ventricle passing through the bicuspid valve. Kanina po, tricuspid valve. Ito po ngayon ay bicuspid valve. Okay? Ito valvula na to para mapigilan po ang pagdaloy po or pag-backflow po ng dugo. Okay? May nagmamartilyo. Ayan. So from here, saan na po siya tutungo? Dito na ngayon, from the left ventricle, ang dugo na ito ay oxygenated na, ready na siya para dumiretso sa labas ng puso. It will pass through the aortic valve. Ayan po. And ito po yung aorta na sinabi natin. And then, lalabas na po dito yung dugo na yan. And then, tutungo na po yan sa iba't ibang parte ng ating katawan. Ito na yun yung tinatawag na systemic circulation. Okay. Okay. Ulitin natin ha. Pagka umikot na yung dugo, okay, itong dugo na nanggaling po sa aorta, tutungo po yan sa iba't ibang mga cells sa ating katawan. And then, nagkaroon po ng gas exchange, natanggal na po or na-deliver na po yung oxygen doon sa cellula, and then hahakutin ngayon ng dugo yung carbon dioxide, and then babalik na ngayon siya sa puso ng tao through the inferior vena cava and through the superior vena cava. Saan po sila magtatagpo? Ang kanilang tagpuan ay ang right atrium. Ito po yung right atrium. Pagpasok po ng dugo dito sa right atrium, dadaan po siya sa tricuspid valve, tutungo siya sa right ventricle. Ito po yung right ventricle, and then from here, ipupush ulit ng puso yung dugo na nandito, dadaan siya sa pulmonary valve, and then dadaan siya through the pulmonary artery. Ayan, lalabas yan dyan, pupungo sa baga ng tao. Yan, yung baga ng tao dito. And then, magkaroon ng gas exchange. Yung carbon dioxide eliminate through the nostrils, and then yung hangin na oxygen na pumasok sa ating baga, didiretso ngayon siya sa ating dugo. From there, pagka ang dugo natin ay may oxygen na po, babalik na siya sa ating puso through the pulmonary veins. Ayan, there it goes here. Papasok sa left atrium. From the left atrium, anong valve ang kanyang dadaanan? Bicuspid. Bicuspid valve. And then, saan siya tutungo? Sa left ventricle. From the left ventricle, ipupush uli ng puso yung ating dugo na yan.
lalabas yan, dadaan sa aortic valve, and then it goes through the aorta, and then there lalabas na po siya, mamamasyal na po siya sa bilyones na mga selula ng ating katawan upang supplyan ang ating katawan, hindi lamang na oxygen, kung hindi maging mga nutrients, maging mga mga hormones, lahat ng mga makakatulong na chemicals, biochemicals sa ating katawan, ending up doon sa basic unit of life, which is the cell. Ayan. So I hope that's clear. Yes, Janet, you're raising your hand. Yes, sir. Sir, question. Oh. Sir, yung yung dito sa inferior vena cava tsaka yung superior vena cava, ano po sila? Sabay po ba sila magpapasok tsaka magsasalubog dun sa right atrium? Yes. Wala pong traffic light po dyan. So dire-diretso po yan siya. No? Yung sa inferior tsaka sa superior, dire-diretso po. Dito lang po ang kanilang tagpuan sa right atrium. So walang... simultaneous po yung nila function. Correct. Simultaneous, Okay. sabay-sabay po yan. Okay. Sige Okay, thank you, sir. Okay, salamat Jeanette. Okay, so tuloy po tayo. Ayan. Paano kumalis yung... Ayan. Okay. Now, let's proceed doon sa the blood. Okay? Na-discuss na natin yung puso bilang bahagi ng circulatory system. Ngayon naman po yung dugo. Ano po yung dugo? Kung ang cell is the basic unit of life, the blood is the fluid of life. Tama? Ito yung likido ng buhay. Bakit? Kasi nandito po nakasalala yung hindi pang kabuhayan yun eh. Yung buhay ng tao. Okay. So, yan. Ang kanyang function ay yun, tulad ng banggit natin, siya yung carrier. No? Tagapaghakot, tagapagdala, tagabitbit ng oxygen mula sa lungs. And then, ang kanyang punteriya ay ang selula. Okay. And then from there, mula sa cellular level, dadalhin niya naman, bibit-bitin niya na naman yung dugo na yan na nanggaling sa selula, ngunit mayroon na siyang rider. No? Yung kanyang pinaka-rider, yung carbon dioxide. Ayan. So it brings back the blood to the heart, carrying with it yung carbon dioxide. Ayan po ang pangunahing gawain po ng blood. Ano po yung struktura ng dugo? Meron pong apat na bahagi po yung ating dugo. Number 1 is the red blood cell or the RBC. Ang red blood cell ay binubuo o ginagawa ng ating bone marrow. So if you look back again doon sa skeletal system, yung bone marrow sa ating hita, di ba? May mga butas-butas, parang bulalo, kung maalaala nyo, di ba? Yung bulalo, ang sarap higupin yung nasa loob nun, di ba? Yun po yung bone marrow po natin. Diyan po ginagawa ang red blood cell. Diyan po minamanufacture ang red blood cell. Ang sumunod naman ay tinatawag na WBC or the white blood cell. Okay, ano po yung white blood cell? Yung white blood cell naman, ang kanyang pangunahing gawain ay ito, immune system. Yung kanyang gawain po ay to fight back any harmful microorganism. So, built-in po 'yan sa ating pong circulatory system. Kasi later on we'll discuss about the lymphatic system. Ganun din po yung kanyang gawain. Another layer po siya ng protection sa ating katawan. Ang sumunod naman na bahagi ng dugo ay platelets. Platelets are tiny disc-shaped cells that forms the blood clots to slow or stop bleeding. Okay. Ano po yun? Yung platelets na yan, ang kanyang main function ay kung sakasakali magkaroon po tayo ng sugat, magkaroon po tayo ng trauma, and then lalabas po yung dugo, ito po yung nag-aampat. No? Yung platelets na yan ay nag-aampat ng patuloy na pagdaloy ng dugo because our body cannot afford to have such a loss of blood in its system. Dapat yan, kailangan nananatili yan na umiikot ng ganon. Kaya nga, tawag natin kanina, di ba, closed system, yung ating circulatory system. Ngunit, subalit, kapag mayroong trauma, mayroong injury, may sugat, yon. Magkaroon po ng pagkakataon na tumagas,
And here to the rescue, papasok po yung platelets na yan, no? Ang kanya pong hugis ay para siyang parang platong maliliit yan, no? At magdudugtog-dugtog po yan hanggang sa kanyang makontain yung pagtagas po ng dugo sa katawan ng tao for a while. So there you are. We have the red blood cell, yung pong main carrier po ng oxygen. You have also the white blood cell. Ito naman yung antibody ng katawan po natin, ng ating pong dugo. And then the platelets which help prevent the loss of blood. Ang pang-apat na bahagi po ng dugo ay yung plasma and plasma protein. Ano po yung plasma and plasma protein? Ang plasma protein, ang kulay po niya ay clear liquid and it is 90% composed of water. So, ibig sabihin nun, liquid po siya at binubuo po ng water. Ano po niyang kanyang mga kasama po dyan? Nandiyan po yung dissolved salt and minerals at dito din po dinadala yung pagkain, no? Yung mga mga nutrients. Yan, na kailangan po na ating katawan towards the tissue. Okay? Patungo sa mga selula po natin. Actually, selula po yan, hindi lang po yan tissue. Hanggang doon po na level. Okay? So, ulitin po natin. When you talk about the blood, mayroon po siyang 4 na components. Number 1, the red blood cell, the white blood cell, the platelets, and the plasma and plasma proteins. Ayun po. Ang sumunod naman, you have the heart as the main component ng circulatory system. You have the blood that flows from the heart. Ang sumunod naman na bahagi po ng circulatory system ay ang blood vessel. Ano po yung blood vessel? Ang blood vessel ay daluyan po, no? Ito po ay daluyan po ng dugo, no? Kung saan po ito ay nagta-travel, no? Daluyan po ng dugo at ang tatlong uri po ng blood vessel ay ang sumusunod. Number 1, you have the arteries. Technically, yan po yung nagbibiyay from the heart. And then you have also the veins, the one that brings the deoxygenated blood back to the heart. Yan po yung veins. Arteries brings away or carries the oxygen. Veins carries the deoxygenated blood back to the heart. Ngayon, ang kalagitnaan ng dalawa, ng veins saka ng arteries, yung tinatawag natin na capillaries. So, here it is, no? Ito po yung malilinggit na mga, parang mesh siya ng mga wire, no? Ang lilinggit po niyan, pero yan po, nakakonect na po yan sa mga selula, sa mga cell. Okay? At kung saan po, nagkakaroon po ng replenishment, no? Nagkakaroon po ng even gas exchange, no? From the oxygen to the carbon dioxide, nangyayari po yan dito po sa ating capillaries. Ayan, ito po yung kanyang pinaka-drawing, no? Tingnan natin. The blood vessels, artery is the elastic blood vessel that transport blood away from the heart. And the vein is the artery, same as the artery, but at a lower pressure, bringing blood back to the heart. Ayan. So ito po yung hugis na, ito po yung kanyang illustration. Ito po yung artery. No, makikita niyo po yung artery medyo mas makapal-kapal yung kanyang yung vessel na yan. Why is that? Bakit kaya makapal? Kasi kailangan niya ng enough support para makadaloy na maayos yung dugo, no? May pressure po yan, ang lakas ng pressure coming from the heart. Kaya kailangan niya makapal. Si vein naman, mapansin nyo rin, manipis. Bakit manipis? Kasi wala na masyadong pressure. Ang madalas na matatagpuan natin kay vein ay yung kanyang valves, no? Para mapigilan po yung backflow. Kasi kung walang valves, walang didiretso sa heart na dugo. No? Kasi nagba-backflow, bumabalik kung maatras eh. Yan po kadalasan na mapapansin natin sa mga paa na na nagkakaroon po ng varicose veins, no? Yung varicose veins na yan ay manifestation po na medyo mahina na po yung control ng mga valve para para hindi magba-backflow. Kaya lumulugdo po siya, no? Yan po ang sanhi ng kakulangan po ng kakayahan ng ating pong artery ng vein sa paa
para i-contain yung backflow. Kaya may bumabalik pa din kaso lang may sumasablay. Yan po ang problema. Yan, ito ngayon tingnan natin yung capillaries. Ika nga rito, the capillaries is the smallest and the most numerous blood vessel in the body. No, ito po yung napakadami po niyan. Napakaselan, no? Yung capillaries. At dito po yung transportation ng blood, tinatransport ng dugo, yung nutrients and the oxygen directly to the cell. Ayan po. So, arterial po, from the arterial po ang tawag pag ito'y nagsumasanga-sanga na towards the capillaries, and then venule naman po ang tawag, no, from the vein, at nagkaroon po ng sanga-sanga na kung saan ay nagkaroon po ng pagdaloy din po ng dugo in this area. So ito po yung larawan po ng capillaries. Ulitin natin, napakaliit, napakalinggit, at napakasensitibo po nito, napaka-fragile. Yan po ang ating capillaries. Ayan. So, do we have any questions so far? Para ba tayong clarification regarding sa ating circulatory system? Tulad nung sinabi natin kanina, napakahalaga yung ating kaalaman regarding the circulatory system upang ma-explain natin sa DOH, lalo na sa ating mga assessor, paano po ang daloy po ng dugo sa ating katawan. Okay. Ulitin natin, tulad sinabi natin kanina, ang circulatory system ay binubuo ng puso, plus system of vessels called the arteries, veins, and the capillaries, at of course yung blood. Kasama po dyan. Ang main function po ng ating circulatory system, tagapagdala po ng oxygen, and then tagapagdala din po ng carbon dioxide going back to the heart for replenishment, and then magkaroon uli ng oxygen and then carbon dioxide. Yun po yung pinaka-cycle po niyan. Okay. So, any question? Do we have any clarification so far? Tandaan nyo lang po yung flow ng blood. Saan po siya pumapasok? I would like you to, shall I say, memorize, no? Kung hindi you'll be able to internalize po yung pag-flow ng daga. Pag-flow ng dugo sa puso ng tao. Ito lang po yan. 4 na chamber, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Papasok ang deoxygenated blood through the inferior vena cava, and then the superior vena cava, magtatagpo yung dugo dito sa right atrium. Yes. And then dadaan po sa tricuspid valve. Tandaan niyo po yung valve na to, tricuspid. Tricuspid valve, then right ventricle, then yung dugo na yan ipupush back palabas ng ating puso patungo sa ating baga through the pulmonary artery passing through the pulmonary valve. Anong purpose ng valve? To help prevent backflow. Ayan po yung valve. And then pagka nakapunta na po sa baga, sa lungs, nagkaroon po ng gas exchange, yung dugo naging sariwa uli, nagkaroon po siya ng oxygen, and then yung oxygenated blood will go back to the heart through the pulmonary vein, passes through the left atrium, from the left atrium it passes through the bicuspid valve, and then from the left ventricle, pupush ulit ng blood po, ang heart po natin through its muscle patungo sa aortic valve na ito, and then diretso siya sa aorta, and then kikilos na siya, magdi-distribute na siya ng lahat ng selula, lahat ng dugo na kailangan ng ating po mga cell, the nutrients and other chemicals na kailangan po ng katawan natin, and then it goes back to the heart. Ayan po. Malino na po, ano po? Ayan. So, I might ask that question during your during your all practical exam. I hope hindi naman talaga pero simple lang naman yung process. Importante lang yung major areas kung saan pumapasok yung dugo at saan siya lumalabas. Okay. Wala na tayong clarification on this. Pwede na tayong tumungo ulit sa next natin na pag-uusapan. Kung wala na po, let's take a look at that for a while. Yes, go ahead.
pwede clarification lang po sa term. Opo, wait, ano po yun? Yung about yung valve na from right atrium to right ventricle. Ano po yun? Tricuspid valve. Tricuspid. Tricuspid valve. Mm. Yung sa papasok naman po sa left atrium to left ventricle. Ano po Bicuspid. yun? Bicuspid valve. Digestive valve. Bicuspid valve. Sandali ha. Hindi natin para... Yan, balikan natin yung kanina. Okay. Tricuspid valve, yun yung unang dadaanan. Okay? Yes, sir. Dito tayo sa illustration natin. Tricuspid valve is, ang kanyang spelling, para lang sigurado ha, Tricusped. Tricuspid valve. Yan. Diyan po unang dadaan po yung well, of course, deoxygenated blood po yan. And then pagka nagkaroon na po siya ng oxygen, babalik siya sa puso. Ang valve na kanyang dadaanan ay bicuspid valve. B-I-C-U-S-P-E-D. Bicuspid valve. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, salamat. Yes, attorney. Yes, ma'am. Go ahead. Pwede ba ako makarequest nung clear copy ng mga lahat ng mga charts na yan para may paggawa ko ng tarpaulin? Ako na lang. Para hindi ka na. Pwede po, kaso lang, paano ba yun? Patapos na ako. Kaso lang, like what I was saying, ini-edit ko na po yung bago kasi nating material. Wait na lang po, pag mailabas ko na po yung pinaka-latest edition ng manual. Okay. Okay, magpapagawa ko ng tarpaulin, ilalagay ko. Gusto ko pag-aralan lahat niya ng detalyado. Opo. Sige po. Oo. Okay, thank you. Thank you, Mr. Reggie. Thank you. Basta Alam mo naman legalistic ako, hindi ko alam yung mga yan. Oo nga eh. Attorney, ang lang natin, word of caution lang. Kasi may mga ibang pagka nag-google po kayo, may ibang mga lumalabas na mga description. Just make sure na naka-confine lang tayo doon sa kung ano nandito sa ating simplified po. Kaya sana manggaling sa'yo. Opo. Mas simplified kasi attorney yung manggagaling po sa DOH na operations. Yes, please. Thank you, Sir Benji. Okay, you're welcome. Really po. Tulad nung nabanggit ko kanina kay Attorney Edit kanina, lang po kung sakali po manood po kayo, minsan kasi nanonood tayo sa YouTube, yung mga gano'n, ng mga illustration or nag-google po natin yung regarding doon sa, ang tawag niyan, yung mga nasa nasa literature natin. Always bear in mind, yung sa DOH ay talagang simplified. No? So kung mayroon mang papasok na mga information, okay lang po 'yan, no? It's nice to know, ika nga. Pero wag niyo isama yung mga ibang detalye na minsan napaka-complicated na mamaya lalo kayong mahihirapan. So mas maigi mag-confine lang po tayo kung ano nasa literature po natin, yung manual po natin kasi yung material na yan ay nanggaling po yan sa DOH. At design po yan para po sa atin po na mga nagmamasahe. Okay. So recap po tayo sa ating pong integumentary system. Ito po yung may tuturing na largest organ, no? Yung ating integumentary system, and functions po niya provides physical barrier. Ibig sabihin po nun, para magkaroon po siya ng protection sa mga ibang elements. And then, ang sabi nga po natin, it prevents water from leaking. Magkaroon po, maiwasan po yung pagtagas po ng water, ng H2O mula sa ating katawan, at napipigilan po niya yung pagkalat din po o pagpasok ng mga harmful microorganisms. Although we all know that hindi lang po meron din po tayong tinatawag na friendly, na useful na mga microorganisms. Pero ito yung iniiwasan po dito, yung mga microorganisms na pwedeng maminsala sa ating katawan.
And then it protects the body from ultraviolet rays coming from the sun. At tinutulungan po ng ating skin, ng ating integumentary system ang mapanatili ang normal na body temperature na kinakailangan ng survival ng tao. Okay, ang ating integumentary binubuo ng 3 elemento. Actually, 2 lang yung nasa manual natin. It's the epidermis, the outer layer, and the dermis, which is called, also known as the true skin. Yun po yung dermis, and the hypodermis, which is mostly composed of adipose tissue or the fatty tissues. Keratin is a protein found in tough outer layer of the skin, katulad ng ating kalyo, no? Kalyo ito ng ating kamay, paa. And then the melanin ay yung nagbibigay ng kulay sa ating balat, the pigment of skin and the hair or the melanocytes. Ang dahilan po kung bakit ang mga tao ay minsan very conscious na magpaputi sapagkat sila po ay gumagamit po ng mga chemicals para po ma-replenish, matanggal po yung mga melanin na yan, and then matitira na lang yung white pigment ng ating balat, kaya whitish, no? Kaya medyo clear. Kaso lang, ang danger naman doon kapag manipis yung ating melanin sa ating balat, we are prone to skin cancer. Yan po yung pag-aaral po, result po ng mga pag-aaral ng mga scientists. Kaya yung iba sa mga kababayan natin na mahilig magpaputi, yun po, takot na takot maarawan. Kaya pagka naglalakad ka sa kalye, meron tayong nakasalubong na balot, no? Naka-jacket siya kahit na tirik yung araw, no? Sobrang init, tapos naka-sunglass, nakakalo ng ganun kasi takot yun na-expose. Dahil the moment na tatamaan siya ng UV ray coming from the sun, it will be tantamount to skin cancer. Ayan po. Ito naman po yung sa circulatory system, umiikot po yung dugo sa ating katawan through the heart na nagpapump ng dugo, and then meron po tayong 4 na components ng ating pong circulatory system. We have, the blood, we have the red blood cell, the white blood cell, the platelets, and plasma protein. Napag-usapan natin kanina yung kanya-kanya mga functions. And we have to always remember, ang puso ng tao ay binubuo ng 4 na chambers, 4 na mga silid. It's the right atrium. Beneath the right atrium is the right ventricle. And then sa kabilang bahagi naman ng puso ay yung right atrium. At sa baba po ng left atrium, sa baba po niyan is the left ventricle. And the movement, the blood enters through the atrium. Coming from the inferior vena cava and the superior vena cava, papasok po sa right atrium, yung dugo natin, and then it goes down to the right ventricle through the tricuspid valve, and then mula doon, pupunta siya sa pulmonary artery, marireplenish yung dugo na yan, magkaroon po ng carbon dioxide, babalik po siya sa ating puso, passes through the pulmonary vein, and then didiretso po yan sa left atrium. Mula sa left atrium, didiretso po siya sa left ventricle, mula sa left ventricle, babalik na po yan o didiretso sa aorta, and then i-distribute na yan sa buong katawan ng tao, ending up to the cell, which is the smallest unit of life. No? Didiretso po yan, and then from there, madiskarga na po, no? Madiskarga na po yung oxygen, and then kakarga niya na po yung carbon dioxide, and then didiretso na naman siya sa puso, papadaan naman sa superior vena cava, dadaan na rin po sa inferior vena cava, and then the cycle goes on and on and on. Ayun po. Okay, so we are about to discuss the lymphatic system and the nervous system, but unfortunately, we are almost 7 minutes to 1 o'clock. No, medyo alanganin na po yung oras po natin. Do you have any other clarification? Kasi I think hindi na lang natin then mabibitin po kayo. We will... Additional information lang po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead po. How many heartbeat in 1 minute sa isang tao, sir? Heartbeat. Sige. Sino makakasagot nun? Beats per minute. 60 to 100, sir. Per minute. The normal range po yan, standard range
Is Standard range. 60, 85. 60 to 100 60 to 100. Oh. per minute BPM. Yun po nung ano po sir, normal po yan, no average po ng adults. So, kapag ka ang client mo, when you take yung kanyang beats per minute below 60, ibig sabihin no, may problema yung kanyang puso. Or kapag sobrang speedy naman yung kanyang beats niya, yun din, may problema pa rin. No? So, what do you do? Anong gagawin nyo kapag you found out na mataas or mabagal yung kanyang beats per minute? Huwag nyo pong masahiin. Unless may clearance po ang doktor. Yun po yung pinaka-safe na gagawin po natin. Kenny, nasagot ko yung tanong mo. Sorry. Yes, sir. Yes, sir. Okay. 60 to 100 beats per minute, sir. Yun po yung normal. Sige. Ano yun? Yes, I think si Barbie may sinasabi. Barbie, so maraming salamat and then see you tomorrow. Tuloy kayo sa pag-aaral. And tomorrow is Friday, isn't it? Friday pala bukas. Ano? Yes po, exam. Quiz. Oo. Sige po, I'd like to ask the group, are you still, do you want me to give you a 100 item quiz tomorrow? Para sabak-sabak na kayo ng... Pwede po, sir. Oo. Like what Para I said, ma-review kami, sir. like what I said, balik-balik lang naman test questions natin, although different approach yung gagawin natin. And then I will try to add a little more situational, kasi yun yung pinaka-bulk ng natin. Dapat mapagandaan, situational type of questions. Okay? So, okay na po yung 100 tomorrow. Opo. Sige sir, para challenging. Okay po. Sige po. So 100 po. Actually, do not be afraid to those medyo iba kinakabahan. Hindi po graded yung ating quizzes. These are merely exercises po para lang to gauge for you to gauge kung how far have you gone with regards to our preparation for the exams ng DOH. Wala ng tanong. Arigato. God bless. And Bye, Sir, sir. God bless po. Bye po. bye. God bless.